Kamusta mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, mula Toronto hanggang Riyadh? Ito ang hashtag Walk with Lan. Alam niyo ba, sabi ni Senador Joel Villanueva, sure win na raw si Senate President Cheese Escudero para sa 20th Congress. Pero teka, sure win nga ba? O may script na nakaredy na? Kami ang hashtag Walk with Lan, Pinoy Political Pulse, ang show na nagbibigay ng hard-hitting commentary, fact-based analysis at konting sarcastic humor para sa mga kabataang Pilipino at OFWs na gustong malaman ang tunay na nangyayari sa politika ng Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan natin ang Senate presidency race. Si Cheese Escudero ba talaga ang chosen one o may iba pang kwento sa likod? At bakit nga bang lukewarm ang suporta kay Tito Soto? Kung gusto nyong malaman ang tea sa likod ng Senado, hit that subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Singapore at Los Angeles. Layunin natin 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs ang maabot natin. Kaya let's get into it. Bago tayo magsimula mga kababayan, kung nasa Sydney, Jeddah o London ka, mag-super thanks para suportahan ang aming content. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Kung ikaw ay nasa Metro Manila o nasa Doha, Qatar, malamang narinig mo na ang balita. Si Cheese Escudero raw ang sure win sa Senate presidency para sa 20th Congress. Sabi ni Senador Joel Villanueva, kung ngayon ang botohan, si Cheese pa rin ha. Pero teka, paano nga ba nakuha ni Cheese ang magic number na 13 votes mula sa 24 na senador? Ayon sa mga ulat, si Cheese ay may suporta mula at least 13 senators kabilang na sina Erwin at Raffy Tulfo na parehong power players sa Senado. Ang tanong, ano ang meron kay Cheese na hinintay natin ang second coming ng isang Senate President? Si Cheese Escudero ay hindi baguhan sa politika. Siya ay abogado mula sa UP at mula noong 1998 halos hindi nawala sa mata ng publiko. Bilang Senate President, ipinakita niya ang kanyang leadership sa pamamagitan ng pagpapasa ng maraming batas. Excuse me po. Like what? 20 bills in one session? Impressive, di ba? Pero ang tunay na edge ni Cheese ang kanyang charm at strategic alliances. Ayon kay Villanueva, results-oriented daw si Cheese. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maraming batas ang naipasa at respetado siya ng kanyang mga kasamahan. Pero let's be real hindi ba't ang Senate presidency ay hindi lang tungkol sa results? It's about power plays and political math. With 13 votes, Cheese has the majority, pero bakit nga ba siya sinusuportahan ng ganito karami? Okay let's talk real talk. Si Cheese parang leading man sa isang political teleserye, may looks, may charm, at may script na parang sinulat ni Lino Broca. Pero mga kababayan, hindi ba't parang too good to be true ang kanyang sure win narrative? Sabi ng iba, si Cheese daw ang golden boy dahil kaya niyang i-balance ang mga interes ng iba't ibang factions sa Senado. Pero may mga nagsasabi rin baka naman kasi siya ang safe choice, hindi masyadong rock the vote. Sa Dubai at Singapore, alam natin na ang politika ay parang chess game. Si Cheese parang bishop, pwedeng gumalaw ng malayo pero hindi siya king ng masyadong risky. Kaya ba siya sinusuportahan ng 13 senador? Dahil ba talaga sa kanyang track record? O dahil siya ang least controversial choice? Food for thought. Kung nasa Montreal o Cebu City ka, i-post mo muna yung video at hit ang subscribe button. I-share mo rin sa mga kaibigan mo sa Abu Dhabi o Sydney para maabot natin ang 100,000 subscribers. Kung gusto mong suportahan ang aming hard-hitting content, mag-super thanks na rin please para naman may pangkape kami habang inaayos ang mga tea sa politika. Ngayon, pag-usapan natin ang elephant in the room, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ito ang hot topic mula Davao City hanggang San Francisco. Si Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay nasa gitna ng kontrobersiya. Sabi ng mga kritiko, masyado raw siyang dilly-dallying para naglalaro ng hide and seek sa impeachment process. Noong June 2025,
inihayag ni Cheese na nagsisimula o magsisimula ang impeachment trial sa 20th Congress. Pero teka, bakit kailangan maghintay? Ang sabi ng iba, ito raw ay tactic para protektahan ang kanyang posisyon bilang Senate President. Ouch! Pero ang tanong, tama ba ang ginagawa ni Cheese o may hidden agenda? Sa isang banda, ang mga taga-suporta ni Cheese tulad ni Joel Villanueva ay nagsasabi na siya ay prudent at strategic. Ang impeachment ay isang sensitive issue at kailangan daw ng maingat na proseso. Ayon kay Villanueva, the Senate under Cheese has passed many measures, no? And he respects his colleagues. So baka naman talaga, si Cheese ay naglalaro lang ng safe para maiwasan ang chaos sa Senado. Pero sa kabilang banda, ang mga kritiko no, tulad ng dating senador na si Leila De Lima ay nagsasabi na may Cheese-stitution na raw sa Senado. Ano ito? Para sariling version ni Cheese ng konstitusyon, ha? Kung siya ang supreme ruler, sabi ng mga kritiko, ang pagpapaliban ng impeachment trial ay labag sa konstitusyon at parang sinasadya raw para protektahan ang kanyang political capital. Okay mga kababayan, ha, let's be honest. Si Cheese parang si Captain America ng Senado, may shield, may karisma, pero minsan parang hindi mo alam kung hero ba siya o anti-hero. Ang impeachment trial ni Sara Duterte, ha, parang telenovela na laging may to be continued. At si Cheese ang direktor na nagsasabing, cut, hintayin natin ang 20th Congress. Sa Riyadh at Melbourne, alam natin na ang politika ay parang Squid Game. Kailangan mo maglaro ng tama para manalo. Pero ang tanong, si Cheese ba ay naglalaro para sa bayan o para sa kanyang legacy? Sipag at talino nga ba o sipag at talino sa politika? Kung nasa Makati City o London ka, i-comment mo sa baba. Ano ang tingin mo sa impeachment issue? Si Cheese ba ang hero o villain dito? I-like at i-share ang video na ito sa mga kababayan natin sa Kuala Lumpur at New York. At huwag kalimutan mag-super thanks na rin para may pagpatuloy natin ang deep dive sa politika ng Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin si Tito Soto, mga kababayan. Si Tito Sen ay hindi lang Itbulaga legend. Siya rin ay veteran na senador na dating Senate President. Pero bakit parang lukewarm ang suporta sa kanya ngayon? Sabi ni Joel Villanueva, si Cheese ang may numbers. Pero si Tito Sen parang extra lang sa pelikulang ito. Noong May 2025, sinabi ni Tito Soto, sinabi ni Soto na may 3 to 4 senador na lumapit sa kanya para palitan si Cheese. Pero ngayon, parang nawala na ang hype. Ano ang nangyari? Si Tito Soto ay kilala sa kanyang tradisyonal na pamumuno. Nung siyang Senate President, ipinakilala niya ang weekly caucuses para mas mabilis ang trabaho sa Senado. Pero ayon sa mga ulat, si Cheese daw ay hindi masyadong fan ng caucuses. 2 beses lang daw siya nagko-consult sa mga senador. Nung naging Senate President siya noong 2024 at ngayon para ma-secure ang posisyon niya. Ang mga kritiko ni Soto ay nagsasabi na siya ay too old school sa panahon ng social media at fast-paced politics. Parang hindi na raw siya relatable sa mga kabataang senador. Plus, ang kanyang vocal stance sa impeachment trial ni Sara Duterte na dapat daw magsimula agad ay parang nagbigay ng mixed signals sa kanyang mga kasamahan. Mga kababayan, si Tito Soto ay parang vintage na kotse. Mahal natin ang classic vibe, pero minsan kailangan natin ng hybrid para sa 2025. Ang kanyang Itbulaga charm ay hindi na sapat para i-convince sa mga senador na siya ang big thing. No? Ang kanyang push para sa impeachment trial, parang siya yung tito na nagsasabing, tara, laro na, pero lahat ng iba gusto muna mag-chill. Sa Hong Kong at Toronto, alam natin na ang politika ay parang dance battle. Kailangan mong magpakita ng new moves. Si Tito Sen parang nagdadala ng 19th dance. Parang isang TikTok era. Kung nasa Davao City ka o Vancouver ka, i-comment mo sino ang bet mo, Cheese o Tito. I-share mo rin ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Milan at Jeddah. At para sa mga nasa Dubai at Sydney, mag-super text na rin para may pagpatuloy natin ang sariwang balita mula sa Pilipinas. Sa mga kababayan natin sa Los Angeles, Singapore at Riyadh, mahalagang maunawaan ng Senate presidency ay hindi lang tungkol kay Cheese o Tito. It's about the future of Philippine legislation. Ang Senadong may final say sa mga batas na magbabago ng buhay natin mula sa economic reforms hanggang sa OFW welfare policies. Si Cheese kung mananatili at magpapatuloy ng kanyang results-oriented approach. Pero ang tanong, para kanino ang mga results na ito? Para sa bayan o para sa political allies? Si Tito naman kung sakaling makapasok ay magdadala ng traditional leadership.
Pero kaya ba niyang i-modernize ang Senado? Sa huli, ang laban sa Senate presidency ay tungkol sa power. Si Cheese Escudero ay may numbers dahil kaya niyang maglaro ng political chess. Si Tito Soto, kahit veteran, ay parang nawawala sa momentum. Pero anuman ang mangyari, ang tunay na tanong, paano ito maapektuhan ang mga Pilipino sa Quezon City, Dubai at Toronto? Ang Senado ba ay magiging voice ng bayan o tool ng iilan? Mga kababayan, mula sa Manila hanggang Abu Dhabi, narinig natin ang T sa Senate presidency race. Si Cheese Escudero, ayon kay Joel Villanueva, ay sure win na raw dahil sa kanyang 13 boto at results-oriented leadership. Pero hindi natin dapat kalimutan ng mga kontrobersiya like the Cheestitution, remarks at ang pagpapaliban ng impeachment trial ni Sara Duterte. Si Tito Soto naman, kahit veteran, ay parang underdog na nahihirapang makahabol. Ang kanyang old school style ay hindi na siguro fit sa panahon natin ngayon. Pero sa uli, ang mahalaga ay kung sino ang magdadala ng tunay na change sa Senado. Kung nasa Cebu City, Hong Kong o London ka, i-hit ang subscribe button at i-share ang video na ito sa mga kababayan natin sa Sydney, Dubai at New York. Layunin natin 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs ang maabot natin. I-comment mo rin sa baba, sino ang bet mo, Cheese o Tito? At kung gusto mong suportahan ang #WalkWithLan, Pinoy Political Pulse, mag-super thanks naman please para naman may pang-merienda kami. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Mula Quezon City hanggang Riyadh, kami ang #WalkWithLan. Pinoy Political Pulse, nagdadala ng sariwang balita at walang kinikilingan na komentary. Hanggang sa susunod na episode, Keep it real, keep it Pinoy. Ay, mabuhay Pilipinas!